Okay, let me show you something because 4 hours ago I posted this clip on X, and as expected, a lot of woketards went berserk. Okay, so in this video, I was just commenting or trying to debunk itong mga claims itong babaeng to, Gen Z I think, na pumunta daw siya sa Siargao at may mga friends daw siya na nagkwekwento sa kanya na may mga ginawang masama o bastos daw ang mga Israelis. Okay, it's all second-hand stories. And I've seen a lot of videos on X as well making almost the same claims. And they're just showing just one particular video, a few second clip of Israelis in Siargao na nakikipag-away daw, etc. And what I was saying is that kung mayroon kayong proof, okay, na itong mga Israelis na to ay nanggugulo, then file a case against them. Okay, huwag kayong magkalat ng mga fake news at in-exaggerate nyo yung mga kwento tungkol sa mga Israelis. So this is just a clip of what I said about this. A woke girl is just one proof na VO talaga ang mga pa-woke na Gen Z sa Pinas. Alright, so pakinggan niyo yung pinagsasabi nito na hindi mo alam kung alam ba. Yung sinabi kong VO, and some were saying, okay, why do you have to say VO? Because I'm posting all this on TikTok, Facebook, and YouTube. And we have to self-censor in order to exist on these platforms. So hanggang ngayon, may mga swarm ng mga pa-woke na, alam mo na, may mga pronouns na Pinoy sa X. Okay? Kasi dito sila naglalagay because X is one of the freest platforms on the planet today. So, yung sinabi kong VO, that's just my opinion of this girl because kung pakinggan mo talaga yung sinasabi niya, wala naman talaga siyang personal experience. Okay? Di ba kailangan tayong mag-demand ng proof? Di ba? Sa lahat ng bagay, we need proof. And thus, I posted this on X. Sabi ko, okay, anti-Israeli woketards in the Philippines are now calling for not just local but national government intervention to address what they consider a problem in Siargao. Actually, yung problem na yan, they see Israelis as a big problem na kailangan ng national intervention. That's why I kept asking these people, including this lady or girl, ano ba talaga yung gusto mo na mangyari sa mga Israelis? Kasi I've seen some say on X, for example, na gusto nilang mamatay yung mga Israelis. And yung comment nila dito sa post na to, proves na tama yung hinala ko about these woketards. And I'm actually using the right term, wokeTard, because most of these people are woke. Okay? They have pronouns in their bio, they have tags in their bio, at nagbabanta pa yung iba. Okay? And I was expecting na matatalino tong mga to. Not one actually made a counter argument. Okay? Dun sa video na to, because I was just reacting to this girl's, video na kinakwento niya yung mga naririnig daw niya sa mga Israelis sa Siargao. And, to the point na pumunta ka na sa pananawagan sa gobyerno just because of things you heard from your friends, dapat meron kang solid proof and evidence, di ba? Parang, okay, gusto mong ma-raid yung isang bahay ng kapitbahay mo, for example, o yung ma-raid yung isang tinitirhan ng mga tourists, but you don't have enough evidence to support that, di ba? Sa reality, in the real world, bago ka magpa-raid ng isang bahay, unless gusto mo SWAT, di ba? Bago ka magpa-aresto ng mga tao, you need to provide proof to your claims at ipepresent yan sa judge na magbibigay ng warrant of arrest, for example, or search warrant. Di ba? Ganyan sa realidad. You cannot just make a lot of claims na narinig ko sa kaibigan ko, sa kapitbahay ko, sa mga friends ko sa Siargao, na bastos itong mga to, balahura itong mga to. And then, meron siyang part towards the end, itong babaeng to na, she's talking about tourists na mga bastos na tourists. So I thought you're only speaking of Israelis. Di ba? The fact that you are calling on the government to intervene means na dapat meron ka ng solid evidence to back your claims. And thus, when I posted this, okay, lumalabas lang talaga na these people, these woketards in the Philippines are just anti-Semitic. They just hate Israelis regardless. Okay? So, ang pinag-uusapan dito, yung mga Israelis sa Siargao. But then, dito, sinasabi nila, for example, okay, let me just show you yung mga nag-share. Girl, you're in the Philippines, not America. Sabi ng isa. They're sharing this video, which something I really like. Diba? Ito sinishare nila kasi sa X, parang nasyado ba na ako sa X eh. Unlike sa Facebook, that we have 200,000 followers. Okay? Sa main page natin, sa TikTok naman, we have like less than 100,000. You over here, Baldi. Baldi daw ako. Okay? I mean, these people
are making things up. Baldi, did they even see me in person? Di ba? Tayo nakakatawa. Okay, ito yung mga tipo ng tao who are just gonna make things up para lang siraan yung, di ba mas malala sila sa mga DDS? Ganyan sila kasira ulo. Nakakalungkot na itong mga tao, akala mo matatalino sila, hindi pala. Kasi I was expecting that they're gonna be providing proof or magbibigay sila ng solid arguments, yung mga sound and logical arguments, pero hindi pala. Wala. Puro lunacy. Puro pagtatalak yung ginawa nila. They're just proving how stupid they are. So, okay, sabi, mag-focus ka na lang sa daily exercise tanda. Hindi yung pinagod mong sarili mo kakatuwad sa mga Israeli na yan. What? Matanda daw ako. At kalbo daw ako, sabi. Kasi may nagsabi yung Meng something, yung siraulong kwan, communist na yan. Okay? Communist na nga, anti-Israeli pa, pro-Palestine. Di ba? Kalbo daw ako, which is a lie. Tapos matanda daw. Okay? Ganyan sila kasi raulo. Okay, so, may sinabi nga kasi yung pedophile, which is, I think, some of them are pedo. Okay? Yung mga ganyan, you are a pedo, sabi niya. Okay? Like, dude. Okay? Sabi ko kasi, you won the retard pro-Hamas terrorist award. Okay? Kasi ang sabi dito, #1 Indio award for posting this, okay? For trying to debunk the lies and made up stories of this lady. Yun ba yun? Okay, I was expecting more from these people. Pero grabing kabobohan yung pinakita nila. Hindi lang kabobohan eh, parang siraulo yung iba dito na nagbabanta pa. Okay, so yan. Yan sila, I broke him, radical. Itong radical, for example, ito yung isa sa pinaka-siraulo dito. We were expecting na may mga kwan sila, solid rebuttal sila, ganun. Pero wala. So, sabi niya, enjoy the singular like, you stupid bald fuck. What the heck? Bald? Okay? So, sinasagot ko naman sila kasi mga trolls to mga to eh. At parang may grupo ng scammer dito kasi nga nang hihingi sila or namamalimos sila ng pera. Okay? And we're gonna investigate this one. Yung isang grupo ng mga pa-woke na pro-Palestine na meron silang mga GoFundMe something na nangungulekta sila, crowdfunding. Okay? And doon, may naghahanap kung sino daw talaga ako. Gusto nilang mahanap kung sino ako at kung ano yung address ko. Ako hahanapin ko kayo. Okay, I'm gonna say that. Hahanapin ko kayo. Okay, lalo na yung mga nagbabanta. So, check natin kasi may mga nagbabanta talaga. So, for example, this lady, okay, may sinabi siya eh. Ito. Sabi ko, more fugly photos. O, nagkikipagwan ako, bardagulan ako eh. Yan yung gusto nyo? Balahura, basurang usapan? I'm gonna give it to you, dude. Okay? So, kagaya nito, sinabi niya, yak, dapat ipadala ka doon sa Israel tapos pasabugan ka ng bomba. Sabi ng babaeng to. Okay? Siyempre, nahanap ko yung photo niya. And then, blinak na niya ako. Ayan siya. Pasubugan daw ako ng bomba. Papadala daw ako sa Israel. Taga saan kaya to? Si ate. Okay? Papadala daw ako sa Israel tapos pasabugan daw ako ng bomba. Bakit? Because I was just being logical. Okay? So, ibig sabihin pala, you don't care kung tama yung mga paninira sa mga Israelis, whether they're true or not. Because I'm actually looking for evidence. I'm looking for the truth. Okay? They're just giving us just one clip na away ng Israeli. Yun yung palaging paulit-ulit nilang pinapakalat. And then, yung mga nagsasalita online, they're just making things up. Okay? Just like that lady, yung girl na kinumentan natin, dinibunk natin. Okay? But these people don't care. They just hate Israelis. Kasi yung propaganda, yung Hollywood propaganda, yung woke propaganda against Israelis ay naitik-tik sa kanilang maliit na utak. Yun yung problema. And that is why, itong mga to, they resort to making threats, yung mga ganyang comments na, nag-aral ka ba, te? Okay? Nag-aral ka ba? I'm just responding. Ito yung masama eh. Pupunta ka sa page ko, kung anong pinagsasabi mo, you're making up stories, bald, kung anong gusto nilang sabihin, and then pagbabanat ako, kayo yung biktima. Di ba? Yan yung ginagawa ng Hamas sa Israel. Di ba? Yung Gaza na yan, it was given. And we're not yet talking about that Middle Eastern problem. Okay? About Israel and Hamas and Gaza, yung Palestine na yan. Okay? We're not yet talking about the history of that region. Okay? We're just talking about yung mga propaganda, yung mga lies ng mga woke-tards sa mga Israelis. Anong gusto niyong mangyari? Parang pakiramdam ko gusto niyong i-massacre sila. You're trying to
justify future actions against them. And that is the reason why you're not just asking for the government to intervene. Regardless kung totoo o hindi yung pinapakalat na kwento. So, isipin nyo na lang for example, okay? Ibang lahi, Koreans for example, okay? May mga Koreans na mangduloy, isang grupo, out of thousands, tens of thousands of Koreans in the Philippines. May isang grupo lang, pero gusto niyo mangyari, i-ban yung buong lahi. Gusto yung i-ban sila, pahirapan sila, i-punish sila just because of the actions of just one particular group of Koreans. Yun yung gusto niyo mangyari. Kasi nga, okay, more on sa propaganda kayo. Yung tipong, we're just talking about Israelis in Siargao, tapos sasabihin mo, okay, Indio ka kasi or you just want us SUKCK, Israelis. Ganyan kagad yung banat nyo kasi nga bias na kayo. Or hinahanap lang natin kung ano yung katotohanan. Kung totoo, sabi ko nga, di ba? Kung totoo na may mga Israelis na nanggugulo, then kasuhan nyo. Bugbugin nyo kung nakikipagbugbugan sila sa inyo. Ganun lang kasimple. Pero, this is ideological. Alright? Yung ginagawa nyo, yung pinapakita nyo yung behavior, it's purely ideological. Talagang galit lang talaga kayo sa mga Jews. You are all anti-Semitic. Kaya gumagamit kayo ng troll accounts kasi ayaw yung mabulgar kung sino kayo. Kasi nahihiya kayo sa ipinaglalaban nyo. Kasi pro-terrorist kayong lahat. Pro-Hamas. And you just can't say it. Like this. Ito yung sinabi niya. Okay? Itong ADBN. Sabi niya, eat shit, you effing eard. Okay? Yun yung unang banat niya sa akin. Siyempre, binanatan ko rin siya. Hinanap ko yung picture niya. Ayan o. Oh. Hinanap ko yung photo niya. Oh. Sino ba yung mukhang tard? Di ba? Hindi ba ikaw? Oh. Gusto mong bardagulan? Babardagulin kita. Oh. Tumigil siya. This one, for example, itong I'm in GOAT era. Okay. I'm trying to find her, yung kanyang handle. Ito. Blue Sherry's. Okay? Ito siya. Yan siya. Ang sabi niya, calling us anti-Israel when Zionists wrecking our homes and does not respect us and claiming Siargao as their 3,000 years promised to them. Diba? Ang tindi ng kanyang paratang. Sabi natin, yan siya. That blood libel requires proof. Patunayan mo yung accusation mo na ini-invade kayo ng mga Zionist? Asan yung proof mo, te? Di ba? Meron ka bang tama sa utak? So, you lying moron, sabi ko, can we meet with you to verify your claims? Okay? Wala siyang sinabi. I was challenging this lunatic to prove his or her claim. Sabi ko pa, tutulungan ka pa namin na mag-file ng case. Kasi, ang tindi ng accusation mo, na wrecking our homes and mali pa yung grammar, does not respect us in claiming Siargao as the 3,000 years promised to them. Ang sinabi niya, wala lang. Ito na siya, para siyang kwan lang. Sira ulo. Na nasilihan. So, I'm so sorry that I insult your taste of Zionist feet. And you expect us to debate or to argue with these people? These are not even human beings at all. They just hate Israelis. They just hate Israel. Yun lang yun eh. So regardless of whether tama o hindi yung mga accusations ng mga woke-tards sa mga Israelis sa Siargao, galit pa rin sila sa Israel at sa mga Jews. Because naka-ingrain na sa utak nila na itong mga to ay, sabi nung isa, F all Israel, sabi nga niya eh. Okay? Ganyan sila ka-radical. Nakakatakot tong mga to. These have terrorist behavior. Okay? Kagaya nito. Yung sinabi niyan, patayin daw ang mga Pinoy na Zionist. Ang tindi, di ba? Ganyan sila ka-radical. Ka-woke-tard. They would like to kill Pinoy Zionists. Define Pinoy Zionist. Okay? I was just questioning kung tama ba yung accusation ng mga woke Pinoy sa mga Israelis sa Siargao. That's all I was asking. Tapos sasabihin na patayin daw ang mga Pinoy Zionists. So anyone who would like to question those
accusations ng mga woktards about Israelis in Siargao are Pinoy Zionists and they would like to FNL them. Di ba? Ganyan sila ka salot. Ganyan sila ka siraulo. Kasi nga, di ba, nalusaw yung utak nila ng Hollywood propaganda. Okay? So, dito, ang dami nila. Wala kang makitang matino. These are all trolls. Okay? These are all trolls na galing dito sa siraulong ito. Yan. Ito yung siraulong to. Si Mayeng. I would like to really find who this lunatic is. Where he is. Or she is. Para gusto ko lang siyang kausapin. Magkape kami. Anong problema mo? Okay? Kasi gusto kong makita kung anong klaseng tao siya eh. Kung tao ba talaga siya or ayun, hayop, di ba? Kasi ganun siya eh. Makahayop siya eh. So, yun lang yun. Ganyan sila ka sa ulo. Halos lahat ng mga to. Wala kang makitang matinong kausap. So, pinatulang ko naman sila. Okay? Kasi patola tayo eh. For example ngayon, may mga nagko-comment pa rin. So, sabi, naghahanap ka ng kakampi sa FB. Eh, paanong mga bobong katulad mo lang din kakampi sa'yo doon? Baka matay ka na lang, baka matuwa pa magulang mo. Diba? Ganyan sila ka. O, mga 3 followers. Diba? 3 followers. Okay? So, matatawa ka na lang. Instead na mainis ka, ito rin. Throwing the word PDF for good measure in a comic. Kasi nga, diba? Mga PDF naman talaga tong isa eh. Nasalot eh. Okay? Ayan. Ikaw, bobo. Tangin mo dapat hiwalay daw ang sokmed ng matatandang bobo. Di ba? O ganyan, kung ganyan yung mga nakakarap mong, kaya nga sabi ko, mas maganda yung harapan. Meron na tayo nakadebate online. Si Sophie, okay, na meron siyang kifeye, no? Meron siyang yes or fat na scarf. Talagang, itong Sophie na to, lunatic. Okay? Meron siyang problema sa pag-iisip. Si Sophie, nakakilala sa TikTok na pro-Hamas. Okay? Nakadebate ko na siya, wala siyang alam sa history ng Middle East. Hindi nga niya alam kung ano yung Ayatollah Khomeini. Because in our debate, I was telling Sophie that Iran funded Hamas. The Ayatollah of Iran funded Hamas. Tapos sabi niya, hindi niya alam kung ano yung sinasabi kong Ayatollah. Sabi ko, Ayatollah Khomeini, you don't know Ayatollah Khomeini? Sabi ko, this was last year. Wala siya talagang alam. And sabi niya, Hitler was right daw sa pagtegi sa mga Jews. Sinabi niya sa akin yan in our debate and I have video clip to prove that. Ganyan sila kasiraulo. Okay, and I'm not saying using all this word siraulo, woktard, or VOVO just to, try to put them down. I'm just trying to describe them kasi, di ba, kung ganito ka-pathetic yung kadebate mo, wala mangyayari. And I'm pretty sure these people don't know anything about the history in the Middle East, especially that particular region. Okay? Na ang Gaza, parte ng Egypt, for example, and I told Sophie about this before, wala siyang alam. Sabi ko, Israel even gave up Gaza. Okay? Na ngayon, ino-occupy ng mga invented Palestinians. Na Gazans daw. And then, occupied by Hamas. And that's one of the biggest mistakes na ginawa ng Israel. Giving up Gaza, which was formerly part of Israel, to this invented people. Okay? And again, we're not yet talking about that particular issue. Ang pinag-uusapan lang natin ay kung tama ba yung accusations against Israelis. Yun lang yun. Pero, napatunayan ko nga na regardless of whether tama o hindi, galit pa rin ang mga woktards na ito at karamihan sa kanila may mga pronouns. Okay? May mga him, she, her. Ganyan sila ka siraulo. Itong mga to. Kaya nga nakakatakot ang mga kagaya nitong Free Palestine na puro sila mga trolls. Okay? Itong Radicard din. He, him. Ang nakakatawa pa, akala nila napakatalino nila. Okay? Ganyan sila ka siraulo. Nakakalungkot lang, di ba? Kasi nga, in this particular clip, I'm not even talking about the Israel issue and Gaza issue. I'm just talking about itong mga lies and propaganda and fake news by Filipino woktards against Israelis in the Philippines. Hanggang doon lang. Pero sasabihin nila, Israel or Zionist. So ibig sabihin pala, regardless, galit pa rin kayo. And that's the reason why you are spreading all this fake news against Israelis. At kayo dapat ang maimbestigahan. Kaya yung isa, hahanapin ko yung nagbanta. Okay? Hahanapin ko talaga. Putang ina, content ko. So, ayan sila. Tuloy-tuloy pa rin sila. Ayan nga, nakakatawa yung kanilang kababuan. And some are actually sharing this
Which is something I really like, di ba? So, ito for example, puro sila mga trolls. Mga troll accounts nga. So, before I end this, tama yung sinabi ni Juan ni Winner Aniban eh. And I really like this girl, si Winner Aniban, kasi nga, nandun siya sa Israel. So, kilala itong si Winner na pro-Israel, okay? Na nakikipagbardugulan din sa mga woke-tards sa TikTok. At I really like this video. Israelis are taking over Siargao now. Di ba yan? Yan yung sinasabi nila, Israelis are taking over Siargao now. What the heck? Diyan ang gagaling yung mga propaganda na to, yung kabubukan na pinagsasabi ng mga ito sa X. Like, what taking over are you talking about? They cannot even own land. Kaya sabi ko sa video na pinost ko, if you have proof, then file a case. We will even help you because it's illegal for them to own and buy land in the Philippines. Not just Israelis, but all foreigners are not allowed. Diba? Pero tayo, pwede tayong bumili ng lupa sa Israel. And that's how unfair our constitution is. Oh, and I know you've seen a lot of news about this. Hi guys, I just want to remind everybody to please be responsible with your choice of words, especially when reporting things like this. Using the word taking over to catch people's attention is not cool, and it's also dangerous. You guys are making it sound like they came with their machine guns. True. Di ba? Parang in-invade. Yung iba ginagamit invaded eh, no? Parang may dala silang mga baril na in-invade nila, tinag-over nila. Kaya nga sabi ko, show proof. Pero wala, puro salita lang. Puro fake news, puro paninira. Na it's simply showing na galit lang talaga kayo sa mga Jews at mga Israelis. And I'm using, Jews and Israelis, specifically like, ang mga Israelis. And this is something these woke-tards don't even know. That Israel is composed of 20+% Arabs. Alam niyo ba yun? Hindi, di ba? Okay? There are Muslims and Arabs living in Israel. While, Jews are not allowed in Muslim countries. Airplanes, warships, battalion of soldiers, tanks, displaced people and took over their homes. Apaka-OA guys talaga, as in. True. And just because they were rude doesn't mean that they were taking over. Oo, may mga siraulo talaga. Di ba in-exaggerate na nga nila, di ba? Ito pong, pag pinag-uusapan lang, bastos. Okay? Kasi marami namang bastos na Koreans, di ba? Mga Chinese. Doon sa Siargao din. Iba-ibang lahi. Pero, tina-target lang talaga nila mga Israelis. Ganyan sila kasi raulo. Israeli, lalo dito sa Israel. Pero, Diyos ko, sandamakmak naman ng mga mababait na mga tao dito. Napaka matutulungin ng mga yan. Kapag naging kaibigan nyo yung mga yan, napaka-thoughtful niyan. Diyos ko, sa Mindanao nga, ilang dekada tayong tinerorize ng mga Abu Sayyaf. Di lahat ba natin yung mga Muslim? Fair ba na lahatin natin ang mga Muslim? Di ba? Hindi. Nice ba na sabihin natin na, Muslims are taking over Mindanao? Hindi, di ba? Ayun lang, gusto ko lang mag-react. So, ganyan sila kasi raulo nga kasi nalason na ng pagiging woke-tard yung utak nila.